Nasa mga 77% ng mga estudyante ay naaapektuhan ng mga cellphone. Kasali ka ba sa 77% na iyon? Kapag gusto mong magtagumpay ng tulad ng gusto mong huminga, magiging matagumpay ka. Kahit na ang iyong mga abala ay mga text messages, pag-check ng emails, pagsusurf sa web, paglalaro ng mga laro, o pag-scroll sa social media. Ang katotohanan ay nananatiling ito ay isang abala. Sinasabi ko sa iyo ngayon na may mga ilan sa inyo na kung isusuko mo ang iyong cellphone, magtatagumpay ka. Ngunit ang iyong cellphone ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa iyong tagumpay. Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa iyong cellphone. Hindi aalis ang Facebook, nandito pa rin ang Instagram ngayong weekend. Mag-focus sa iyong mga pangarap, mag-focus sa iyong pag-aaral, mag-focus sa iyong mga layunin at pangarap. Ilagay ang bagay na iyon. Tumingin ka, may mga bagay kang namimiss. Ano ang pangmatagalang epekto ng sobrang impormasyon? Hindi natin alam, pero natutuklasan natin ito. Mag-focus sa pagiging isang mas mahusay na version mo. Isang mas mahusay na version na hindi naabala ng mga hindi kinakailangang bagay. Kailangan mong itigil ang iyong cellphone. Wala ka ng TV. May mga sa inyo na nanunood ng laro kagabi. Wala kang negosyo na panoorin ang mga batang ito na manalo ng isang pambansang titulo, pumunta sa NBA, at kumita ng milyones. Wala kang negosyo na panoorin sila, dahil hindi ka nasa kinaroroonan na kailangan mo. Isa na determinadong magtagumpay at hindi mag-scroll, isa na determinadong umasenso at hindi mag-post, para lumaki buong araw at hindi maglaro buong araw. Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa iyong cellphone. At kapag narating mo ang punto kung saan lahat ng nais mong gawin ay maging matagumpay gaya ng iyong gustong huminga, magiging matagumpay ka. Ito ay tungkol sa iyo at sa iyong kinabukasan. Ito ay tungkol sa iyong mga marka. Ito ay tungkol sa iyong mga pangarap. Sa huli, ito ay tungkol sa iyong buhay. Ang oras na iyong ginugol sa iyong cellphone ay maaaring gamitin para sa iyong tagumpay. Ang oras na maaari mong gamitin upang maging matagumpay, ay iyong ginagamit sa cell. At ang cellphone ay hindi nagdadala sa iyo ng kahit ano kundi ang isang bill. Mas mahalaga ba ang iyong buhay kaysa sa app na iyon, kaysa sa laro na iyon, o sa post na iyon? Kailangan kong patayin ang mga cellphone, pakinggan mo ako. May mga ilan sa inyo na magiging dukha habang buhay dahil sa maliit na bagay na iyon sa gilid. Magiging dukha ka habang buhay dahil sa isang maliit na cellphone. Kami ay sobrang nakakabit sa aming mga cellphone na naging bulag na kami sa mundo sa paligid. Mayroon bang nagsabi sa iyo na hindi mo kayang mabuhay nang wala ito? Hindi natin kayang itanggal ang ating mga mata mula sa screen ng sapat na habang panahon upang makita ang kagandahan ng mundo sa paligid natin. Pahayagan ko ito sa iyo ng ganito. Binigyan ka ng 24 na oras sa isang araw. Maging totoo tayo, ikaw ay magpapatulog ng mga 6 hanggang 8 oras sa mga oras na iyon. Kaya iniwan ka na lamang ng mga 16 hanggang 18 na oras sa iyong araw. Digital na destruction, gaano karaming tao ang nararamdaman na ang kanilang isip ay sobrang naaapektuhan at hindi na makapag-focus sa isang bagay lamang. At ang katotohanan na hindi mo ito maalis ay dahil ikaw ay addict. Tama, kung gigising ka at titingnan ang iyong telepono bago mo batiin ang iyong kasintahan, nobyo, o asawa ay mayroon ka ng addiction. At tulad ng lahat ng addiction sa panahon nito ay sisira sa mga relasyon, magkakaroon ito ng halaga sa oras, magkakaroon ito ng halaga sa pera, at magpapangit ito ng iyong buhay. Malamang na ikaw ay nasa klase ng mga 4 hanggang 6 na oras kada araw. Ito ay iniwan ka na lamang ng mga 10 hanggang 12 na oras. Maunawaan ko, kailangan mo kumain ng ilang beses sa araw na iyon, maaaring kailangan mo magkaroon ng mabilis na oras na tulog. Ngayon ay naiwan ka na lamang ng mga 7 hanggang 9 na oras sa iyong araw. At ito ay sa isang magandang araw na ikaw ay naiwan ng mga 7 hanggang 9 na oras. Sa ibang mga araw maaaring mas kaunti pa ang oras mo. Huwag kang umiyak na sumuko, umiyak ka upang magpatuloy. Huwag kang umiyak na huminto. Ikaw ay may sakit na, ikaw ay nasasaktan na. Kumuha ka ng gantimpala mula dito. Maaari kang magawa ng marami sa loob ng 7 oras. Maaari mong tapusin ang iyong mandatoryong papel sa paaralan sa loob ng hindi hihigit sa 7 oras.
Maaari kang mag-aral ng sapat na oras upang pumasa sa isang pagsusulit sa loob ng hindi hihigit sa 7 oras. Mayroong napakaraming bagay na maaari mong tapusin sa loob ng 7 oras na natitira sa iyong araw. Ngunit sa ilang dahilan hindi mo magawang ilagay sa ibaba ang iyong cellphone ng sapat na habang panahon upang mapagtanto mo na ikaw ay mayroon ng iyong cellphone buong araw. Maaari mo bang ilagay ito? Ginagamit mo ba ito o ginagamit ka nito? At kung saan ka nito dadalhin? At hindi ko sinasabi sa iyo, laban ako sa pamahalaan at lahat ng iyon. Sinasabi ko sa iyo na sa pinakamaliit ay tanungin mo ang iyong sarili ano ang pangmatagalang epekto ng sobrang impormasyon. Ano ito ginagawa sa akin? Huwag palampasin ang aking sinasabi sa iyo, itigil ang pag-aaksaya ng oras sa iyong cellphone. Naiintindihan ko, sasabihin mo, hindi ko naman ginugol ang 7 oras ng diretso sa aking cellphone, ngunit panoorin mo ito, maaaring tignan mo ito hanggang sa 60 beses kada araw. At sa bawat pag-check mo maaaring gumugol ka lamang ng mga 4 na minuto dito sa bawat pagkakataon. 60 beses ang 4 na minuto ay 240 na minuto na katumbas ng 4 na oras. Kaya bago mo pa man mapagtanto maaaring gumugol ka ng 4 na oras sa iyong cellphone sa buong araw sa simpleng pag-check nito. Maging handa sa anumang sandali na isakripisyo ang kung ano ka para sa kung ano ka maging. May ilan sa inyo na nagfo-focus hanggang tumunog ang telepono at pagkatapos ay parang kailangan kong sagutin ito. Kung hindi ko sasagutin ang telepono ako ay mamamatay. Ngayon kung ikaw ay tinitingnan at sumasagot sa mga emails o texts, kung ikaw ay sumusurf sa web, kung ikaw ay nasa social media o kahit na tinitingnan ang panahon at trapiko. Ang katotohanan ay ginugol mo lamang ang 4 na oras na iyon. Pagkatapos ay umuwi ka, layo mula sa trabaho, layo mula sa paaralan at gumugol ng mas mahabang oras sa iyong cellphone. Ngayon makinig, hindi ko sinasabi na hindi mo dapat tignan ang iyong cellphone. Hindi ko sinasabi na masama ang pagiging sa iyong telepono. Ngunit ang sinasabi ko ay, kung ikaw ay sa iyong cellphone ng mas marami kaysa sa iyong pagiging produktibo sa iyong paaralan o negosyo, iyon ay isang problema. Maraming mga tao, sila ay binibigay nila ang kanilang soberanya at kanilang kapangyarihan sa unang bagay sa umaga. Gaya ng unang bagay sa umaga sila ay kukuha ng kanilang telepono at titingnan ng lahat. Alam mo dahil sa paraan na ito itinatag, tama sila nakakakuha sila ng kanilang mga dopamine fixes at talagang nagbabago ito ng kanilang utak. Kaya ito ay nag-training sa kanila na palagi na lang silang ma-distract. Kung mas gusto mong tignan ang social media kaysa sa paaralan, iyon ay isang problema. Kung ang chismis ay mas mahalaga kaysa sa mga marka, iyon ay isang problema. Kung ang mga apps ay mas mahalaga kaysa sa iyong mga tagumpay, iyon ay isang problema. Kung ang Facebook ay mas mahalaga kaysa sa iyong kinabukasan, iyon ay isang problema. Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa iyong cellphone. Kailangan kong mag-aral ka gaya ng hindi mo pa kailanman natutunan bago kailangan kita sa taas ng gabing mag-aral. Kumukuha ng mga 3 hanggang 4 na oras dito, oras at kalahating oras dito, 2 oras dito. Madalas mo akong marinig na nagsasabi nito sa lahat ng oras, para sa ilan sa inyo ito na iyon. Wala nang mas mahalaga kaysa sa pag-abot mo sa lahat ng bagay na nais mong gawin sa buhay. At kung ikaw ay masyadong nadidistract ng iyong cellphone, kung gayon ikaw ay may isang problema. Hindi ako narito para angelsito ito, hindi ako narito para hilingin mo ng maayos. Narito ako upang sabihin sa iyo itigil ang pag-aaksaya ng oras sa iyong cellphone. Kaya narito ang gusto ko na gawin mo, gawin ang isang pangako sa iyong sarili ngayon. Hamonin mo ang iyong sarili ngayon, na ang parehong dami ng oras na ibinibigay mo sa iyong cellphone ngayon ay gagamitin mo ngayon sa iyong mga pangarap, iyong mga layunin, iyong mga hangaring, iyong mga pag-aaral. Pilitin mong magtagumpay gaya ng pagpindot mo sa mga buton sa iyong telepono. Sa gayon lamang, ikaw lamang ay magiging matagumpay sa buhay at sa paaralan. Kailangan ba ng 24 na oras na balita sa isang araw? Mayroon bang 24 na oras na balita? Kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Wala ng TV, wala ng mga pagdiriwang, wala ng mga laro. Kung gusto mo magkaroon ng 4.0, kung ano ang kailangan mong gawin ay pag-aralan. Itigil ang paggamit ng cellphone.